Praise God. Magandang gabi po sa mga isa. Tayo ay papasimula na sa gawain ng Panginoon. Awit tayo sa Diyos sa isang masiglang awitin. Awit na natin ang Panginoon sa big sa presensya. Praise the Lord. Isang papakuan natin ang Panginoon ang tuwin. Glory to God. Sa natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Nasa
Diyos, siya ang pasalamatan namin Panginoon. Ito'y siya'y ating pasalamatan. Karapat-dapat na siya'y papurihan. Kalikuran ang may buong katapatan. Ang Diyos, sumuportahan. Siya'y ating pasalamatan. Karapat-dapat na siya'y papurihan. Karapat-dapat na, yes, O Lord. Ang Diyos, isang papapuri natin ang Panginoon.
of God. Hallelujah. Praise the Lord. Para sa ating announcement, ating worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday. Ito po yung ating morning prayer, morning devotion, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. At ang ating Sunday school, 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon. Tayo po yung handa sa ating Sunday school. Pag mayroon kayo pa ang katanungan, ay pumunta po tayo 9 a.m. dito sa ating church. 10 a.m. naman ating morning worship. At 6:30 p.m. naman ating Sunday evening at ating midweek service every Wednesday, 6:30 ng gabi. Hallelujah! Praise God! Panalangin natin ang ating bansa, ang ating mga Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pati rin mga government officials, sama din natin panalangin ang mga lingkod ng gobyerno, ang lingkod ng ating bayan, ang ating mga barangay officials, ating barangay captain, ating mayor, pag-pray din natin sa mga kilala, sa salita ng Panginoon. Sama din natin pag-pray ang ating Church Leadership International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, patagilin nating national leader dito sa bansang Pilipinas, Pastor Boy Esipina, at sama din natin mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Naro Bugtay, Pastor Ernie Rente, Pastor Charlie Marias, Pastor Yel Sibel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin din natin ang mga fellow Baclaran donor churches, Pastor Gerson Buena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marceliano, Pastor Bong Canyosa, Pastor John Ray China, Pastor Sam Bulbul, Brother Gibson Caigon, Brother Noel Tabaca, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Tumaya. Sama din natin ang mga churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Laos, Indonesia, Japan, at mga kapatid sa Vietnam. At pag-pray din natin ang bayang Antipolo, ang ating pastor, lapit sa Panginoon, Pastor Luis Lucena, kay Sabayan, Spiritual Breakthrough, kay National Breakthrough, Salvation and Deliverance, Soul Akin, sa mga new converts, dalangin natin ang sariling gusali, sariling lote, at transportation vehicle ng ating church. Pag-pray din natin ang mga healing request, prayer request, Jibel Garcia, Brother Noran Taro, Bonifacio San Pedro, Shirley San Pedro, Rita Lourdes Agadulo, Pastor Tongping, at kung meron man mga karamdaman ngayong gabi, ilapit na sa Panginoon at papagaling ka ng ating Diyos. Sa ating mga mahal sa buhay, huwag din natin kakalimutan na nasyaran, huwag tayo ng palakasan sa Panginoon, karunungan sa Panginoon upang mahagyan natin ang ating mga mahal sa buhay. Ating activities, ang ating November 1 Halloween presentation sa Baclaran, ito pong next Saturday at ang ating International Bible Conference sa first week ng November at ang ating impacting next year. At sa mga ibang schedule ng December, ang ating pastor, ang mag-uulat. Hallelujah. Bago tayo lumako pa sa panalangin, sasamahan tayo ng ating kapatid, Brother Atong, bago tayo manalangin din. Purihin natin at palakpakan ang Panginoon. Taas natin ang Diyos. Praise God! Hallelujah! Glory to Jesus! Yes, O God! Purihin na Panginoon, inataas ka namin, O Diyos, sa ilang Panginoon, we worship you, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Mga badaan, maraming salamat sa lahat, O God. Dalangin pa rin po namin, Panginoon, O God, ang mga ipigmat sa Pilipinas, Panginoon, O God. Tulungan niyo po kami ng pakangilala, O God. Tulungan niyo din po kami mga national leaders, national leaders, Panginoon, O God. Aming Mother Church, Panginoon, sa Baclaran, O God. Inyo pa rin kami ng ingatan pa rin, O God. Hindi ko rin silang samahan, O God, ang iba ng Espiritu, Panginoon, pati mga nabagit pa rin, O God. At ang mga healing request Panginoon, O God, ay parinangin, O God, may pagsama, O God, na pinagaling niyo na po sila, O God, pinalakas, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God, at sa gabing ito, O God, na magulat ang mong salita, O God. Inyo po siyang samahan, O God, ang iba ng Espiritu, O God, palaksin niyo pa rin, Panginoon, O God, at tulungan niyo ang bawat isa sa amin, O God, ang inyong salita ay pahunawa sa amin, O God, at pangagin sa mga dalawang sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo magpagdama sa isa't isa, tayo magkamayan. Hallelujah. Praise God. Sa pangalanan ng Panginoon, I'm being delivered.
gabi sa inyong lahat. So, kinagagala ko kayo ng mga kasama sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. So, ating kabalita. So, ang ating konferensya. Gagawin ito sa November 3 to 7. Itong buwan ito ng 2025. All to be real. Ayan ang ating tema. So, yan na yung ating arrangement ng mga speaker tagapagsalita. Kung may nakakilala kayo sa kanila, ay pwede nyo isama sa panalangin na sila ay gamitin sa mga araw na yun. So, Bayanihan Center ito, dito sa Pasig. So yun lang ang ating pabalita. Pwede naman kayong pumunta roon kung kaya nyo pumunta na sa lugar na yun. Lalo na kung lang kayo, magmumotor lamang, pwede naman kayong pumunta. Maging kabahagi doon, lalo na sa umaga. Sino yung nakadala na ng konferensya? Okay, so nakita na naman ang sistema ng konferensya. So, yun ang ating activities. So, wala na akong nalimutan. Ang ating pinaka-Halloween presentation, tinatawag natin Halloween presentation, kinukuha lang natin yung pagkakataon, yung nakatanim sa isipan ng isang tao. Kasi kanyang araw na yan, November 1, maraming kalagyan. Maraming taong nakakala, doon sa pumupunta. Lalagyan ng ating mga bata, kakangitin, lalagyan ng mga family, tapos mga drink or treat. Dahil ganyan. Tapos sa mga buwan, pero papunta ganun eh, huwag nyo nang gawin yung ganun sistema. Lalo na sa mga, lalo na si Eli, surutan yung kasurutan ng mga kukulab, mapangitin na hindi na dapat yung ganun. Pero yung pagkakataon na yun ay gagamitin natin para makuha yung attention nila. So, may ginagawa sila doon sa Baclaran, na doon tayo ng November 1. May ginagawa sila na hanggang ngayon yata ay kinukulang pa rin nila. Nagsushoot pa rin sila doon, nag-taping pa rin sila. Kasi hindi na drama yung sistema, kanilang binubuo, pero hindi nagmantawag doon. Hindi na yung actual, na parang kayong nakakita ka lang ng parang naglalaro. Kunyari, nagsasampalan, yung mga nagsasagot. Hindi na ganun, ginawa nilang movie kasi kinukuha nila kung saan yata sila pumunta na lugar para mabuo yung pelikula na yun. Ginagawa nila magamit ng ating drone lamang na makuha ng maayos. Ang alam ko ron, nag-ano sila ng sarili nilang yung gamit, meron silang gamit na ginagawa para malinis yung pagkakaano ng process ng pagkakaano ko. Okay, so yun lang ating pero i-combine yun ang concern, may concern na yung nagkakanapin sa lugar na yun. So, yun lang ang ating ilang activities. Wala na yung ating duty night. Sana kung parating na sa susunod na Sabado sana, pero hindi na yun So, yun lang at wala na akong nalimutan. At tulad ng ating parating ginagawa, pumili ko tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon. At ito ay para lang sa mga nakakaunawa ng salita ng Panginoon. At yung mga bisita, at dito sa mga bata na ito, hindi sila involved dito. Hindi sila involved yan. So, dahil hindi ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon, hindi na ako maghamon ng patungkol dito. Ako yung mga sa nagawa ng ninyo ito. So,
So, hamon na lang ako ulit sa susunod ng mga kapitito natin. Okay, gawakan ko si Rodel. Tayo pa muna dito. Tayo ay manalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Dakila at tapat na Diyos na may bigha ng langit ng lupa. Salamat sa mga biyaya pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Pagkalangin mo ang bawat isa. Ang doon naniniwala, ang bawat sa ilong pinagkakala, ayon sa kanilang suwatan at ilang Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya o God sa pangalan ni Jesus. Amen. So, minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Let's try to be honest now. Okay, so minsan pa, isang magandang gabi sa inyo lahat at salamat sa mga manonood ko. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, so tayo harap ngayon sa salita ng ating Panginoon, Aklat ng Juan, sa chapter 9. Okay, God. Hallelujah. Sa verse 3, isang talata lang yung ating babasahin. Pero marami akong bubuksan na versikulo sa aklat na ito, kaya mamadalihin nyo na lang yan sa aklat ng Juan, ang inyong mga Bible, kung may dala kayong Bible. Ganito sinasabi ng salita ng ating Panginoong Jesus. Aklat ng Juan, sa chapter 9, verse 3. Ganito ang pagkakasabi ng salita ng Panginoon. Sumagot si Jesus. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang pula, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yan kasi yung time na si Jesus ay naglalakad siya at nakakita siya ng isang bulag na ipinanganak mula sa kanyang pagkabata, pagsilang ay ipinanganak siya ng bulag. Dahil sa kanyang katayuan na yan, nagtanong ang mga alagad. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, sino ang nagkasala para ang taong ito ay ipanganak na ganyan na walang paningin at isang kulang. So, yun yung katanungan ng mga alagad. So, yun yung binasa natin na teksto na sinagot ng Panginoon, na sumagot si Jesus. Ipinanganak siyang kulang, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang pangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Likas na kasi sa pagkaunawa ng mga Hudyo, ang hindi pagsilang ng hindi normal sa isang tao ay mayroong kalaki na kanilang kinikilala na mayroong kinalaman sa pagkakasala ng isang tao. Marahil ang kanilang pagkaunawa ay galing doon sa Exodus sa chapter 20 na sinabi ng ating Panginoon doon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, hindi ko kayo sasamba sapagkat kinamumuhian ko mga bagay na ito at tinatalaw ko hanggang sa ikapitong saning lahi sa mga taong napupuot sa akin. Yun yung dahilan kung bakit minsan pinapanganak na minsan mga palaka. Sa akin na bakit ang gano'n?
yun ang pagkatunawa nila. Bakit nangyari yun? Ay dahil nagkasala ang kanilang mga magulang. Yun yung daladala ng isipan itong mga alagad. Kaya makita nila ang isang tao na ang sabi rito ay bulag. Mula ng isilang ay siya yung walang paningin. So alam natin hindi normal yun. Hindi normal yun. Yung isilang ka nang wala ng paningin ay napakahirap no. Di ba? Ipinagkaitan ka ng isang paningin. Pero ang nakikita natin dito sa Bible, bagamat sila yung mga bulag, katulad ni Bartimeo, isa siyang bulag. Pero naging pagkakaiba ni Bartimeo dito eh. Dahil yung makapapasa tayo sa buhay ni Bartimeo na ang pagkakasulat at pagkakasabi niya, nang tanongin siya ng Panginoon, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Sa isang pulubi na bulag. Ano sabi ng ni Bartimeo? Ibig ko makakita ng muli. So sa madaling salita, dati siya nakakamuta. Dahil ang usap ko na ito, tungkol kay Bartimeo. Pero ito, ang sabi rito, talagang ipinanganak siyang bulag. Bartimeo, ang makita natin doon, bagamat siya'y bulag, kilala niya si Jesus. Diba? Maraming beses ko na sinabi, yun ang nakakapagkakamisan. May mga tao na may paningin sila, pero hindi nila nakikilala ang Panginoon. Samantalang si Bartimeo ay walang paningin, pero kilala niya ang ating Panginoong Jesus. At itong lalaki naman ito, makikita natin mamaya kung ano naman yung kanyang karamihan. So, sinagot ng Panginoon yung katanungan ng mga alagad, ano sabi dito? Hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, nais kong paksahan ito, paano maging kasangkapan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yan ang nakita ko lang na simpleng paksali na pwedeng iangkop sa ating pag-aaralan nito. Subalit bago tayo tuluyan tumapos sa ating pag-aaralan, maraming muna tayo sa tila at tapat ng Diyos. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya. Ang dalangin ko'y pagpalain mo ang iyong salita. God, maraming pong salamat sa lahat ng bagay. Buksan mo po ang aming isipan, ang aming mga puso at ilang Diyos. Maraming pong salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Paano maging kasangkapan sa ikaluluwalhati ng Diyos? Sinabi ng Panginoon, hindi siya dahil sa siya'y nagkasala. Kaya siya ipinanganak na miserable ang kanyang buhay o hindi normal ang kanyang buhay. So sa madaling salita nga, tulad na sinabi ko minsan, ang kapanganakan ng hindi normal ay malaking kinalaman ng kasalanan. At kung hindi man, isang dahilan na sinasabi ng Panginoon ay dahil upang mahayag sa Kanya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam natin na hayag ang kapangyarihan na nagkagulo ang buong Israel dahil sa muling pagkakita ng lalaking itong ipinanganak na bulag. At kaya ang tanong ko nga dito ay papaano yung aking lagi mong paksa ay maging kasangkapan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pero pabat tao ngayon na nagnanais na sila'y maging kasangkapan. Na ikaw at ng ikaluluwalhati ng Diyos, meron pa ba? Para sa tingin ko, bihira na eh. Bihira na mayroong mga tao magnasa na sila'y maging kasangkapan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hiyang-hiya nga sila, tatawagin sila yung mga tagasunod ni Kristo, di ba? Nahihiya nga sila eh, di ba? Yung maging kasangkapan ka pa sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mayroon pong mga bagay, pamamaraan upang tayo maging kasangkapan, sapagkat alam po na ang isang tao, kung hindi siya magiging kasangkapan ng Diyos, sa ikaluluwalhati ng Diyos, magiging kasangkapan siya ng kaaway. Wala naman ang pwedeng dugtungan
ang mga Pilipino ay galit na galit doon sa isang lalaki. Alam ko, inabutan ninyo yun. Doon sa isang lalaking may taklong na bayong sa ulo, panahon ng hapon at may 2 butas dito. Natin sila galit na galit. Dahil alam ng mga Pilipino, yun ay Pilipino rin na nagsasaklong ng at tinuturo kung sino yung lumalaban sa mga Hapones. Tinuturo niya yung kalimitan, tinuturo doon yung mga guerrilla, mga namumundok, lumalaban sa mga Hapon. Anong tawag doon? Ano sa tawag ay saklog dito na nagpapagamit sa kapakanan ng mga Hapon. Anong tawag doon? Ha? Pili. Kasi sila yung pumipili. Sila yung nagtuturo. Kasi kaya mayroon yung saklog dito, ayaw ipakita yung mukha niya kasi yun ay kasama rin. Yung iba, hindi nila alam. Yung mga guerrilla, hindi nila alam. Kasama rin nila sa bundok yun. Doon sila galit na galit. Dahil pagkamat siya'y Pilipino, nagpapagamit siya sa mga Hapones. O sa mga Hapones, mapapamito sana Hapones. Okay. So, kaya nga ang tanong ko, sino ang nagnanais na siya maging kasangkapan ng isa-ikalawalhati ng Diyos? Ang isang taong ginagawang kasangkapan ng ating Panginoon ay ginagawa niya ng isang dakilang himala. Ginagamit siya ng Panginoon para mataas at makilala ang kabutihan ng Panginoon. Paano mangyari yun? Una, yun ang pag-aaralan natin yun na nais ko share sa inyo. According to God's way o pag-ayon sa pamamaraan ng Diyos. Amen? Nasinin natin. Ang ginawa rito sa verse 9 o chapter 9 verse 6, doon pa rin sa aklat na yun na ating binasa. Dahil ito pagkakasabi, 1 chapter 9 verse 6, pagkasabi nito, kasabi ni Jesus na doon sa mga alagad na ang taong ito kaya nagkaganito, pinanganak ng bulang, ay parang maluwalhati o sa ikaluluwalhati ng Diyos. At kasabi na noon, dumula si Jesus sa lupa at gumawa ng putik at katapos ay ipinahin niya ito sa mata ng bulag. Verse 7, sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig ng Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinubo. Pumunta ka ang bulag at naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakakita o nakakakita na siya. Ang simple lang. Pero meron po akong nakikita. Ewan ko kung sa pagbabasa ninyo ay nakikita nyo ito. Yun ang nalilipid ko sa sarili. Ginamit siya ng Panginoon sa ikalawalhati ng Diyos, pero dapat natin maunawa may pamamaraan ng Diyos para gamitin ka. Ang gusto natin tayo pagpalain, magkaroon ng himala, maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Yes, gagamitin ng Diyos yan, gagawin ng Diyos yan, pero dapat mo maunawaan may pamamaraan ng Diyos at kailanman ay hindi dapat nasusunod ang pamamaraan mo. Kung ipagigit-gitan mo natin ay pamamaraan mo, hindi ka gagamitin ng Diyos. Wala kang makikita ang himala ng Panginoon. Tingnan natin, ulitin ko ha. Pagkasabi nito, dumula si Jesus sa lupa, gumawa ng putik, pagkatapos ipinahin niya ito sa mata ng bulag. Paggawa ng putik sa pamamagitan ng dura o laway, tapos ipapahid sa mata mo. Sa palagay mo kaya, o sa palagay ko, hindi ka tanggap-tanggap sa kahit kanino. Diba? Yung bulag, hindi pa niya nakikita, hindi niya kilala sa Jesus. Nagkakasiguro kami ang nalala niya. Kaya siguro ba ito, tapos pinatubig niya. Paano ito di man nag-toothbrush? Tapos pupuputi kita di papahit, tatanggapin mo yun. Isipin mo na.
Kaya nais ko ipaabot sa inyo, yun ang pamamaraan ng Diyos. Kaya ang sabi ko kanina, ang pamamaraan ng Diyos, hindi natin kaya makakapit. Pagka sino man pwede makatanggap. Ito ba yun? Ayan. Ibig sabihin, parang nakikita ko, dinumihan niya yung bula. Ipapahid sa mata mo, sa palatay mo, tatanggapin mo, o meron nagpakilala sa iyo na isang manggagamo, tapos nung mo, nakita mo yung ngipin niya naninilaw, nagmamamapa ng mga bunga-bunga, diba? Mamamapan ka, tapos kulay-kulay, tapos yung pinapukit yung pinapukit, kasi pinakit. Kapayag ka kaya? Yan ang dapat natin maunawaan. Pamamaraan mo ng Diyos. Kung gusto mong ikaw ay maging kasangkapan ng Panginoon, makita mo ang mga bagay na hindi mo nakikita sa buhay mo. Kailangan sumunod ka sa pamamaraan ng Diyos. Pangalawa nakita ko rito, pansinin natin yung pangalawang sinabi, pumunta ka sa Siloé. Ang paglalakad na may putik sa mata ay hindi maganda. Bulag ka na nga, may putik pa. Kung iisipin, parang ang ginagawang katawa-tawa. Totoo naman eh, di ba? Paglalakad ka, ganun-ganun naman, may putik pa dito. Siguro sasabihin mo ang asalubong, ay, hindi posible, may nagtanong sa kanya. O bro, sino may gawa sa iyo niyan? Kawawa naman yung tao yun. Bulag na nga, binaboy pa, binastos pa. Di ba? Katawa-tawa. Inuulitin ko, yun ang pamamaraan ng Diyos. At minsan dapat ang tao ay mapailalim sa pamamaraan ng Diyos. Hindi dapat ang Diyos ang magpapailalim sa pamamaraan mo. Diba? Kasi tayo may pamamaraan tayo. Lord, hindi ba po pwedeng ano? May putik na nga. Hindi ba po pwedeng dito na sa tabi-tabi? Ang tayo yung Siloé. Ang nakikita ko roon, pagsunod. Yan ang nakikita ko roon. Sumunod ka sa pamamaraan ng Panginoon. Alam mo, minsan, pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi maaaring hindi mo maiwasan maging katawa-tawanan. Alala ko sabi ni Pastor Branham Tuwid, yun ano, pioneering niya doon sa pero yun, engineer yun, mining engineer, nag-a-upload pa yun natin. Nagpasok ng ministry, iniwan niya yung pag-engineer niya. Sabi niya, gusto niya bumili ng tuyo. Isang piraso ng tuyo. Ay, nilisip, tinanong daw niya, ano yan? Tuyo po yan. Mahalat siguro yan, hindi pa mo siguro. Kaya lang isa, matikman nga. Sabi daw niya, matikman, pero totoo daw, sabi niya, hindi niya sinasabi yung dahil ang kaya niya. Isang tuyo. Isang piraso dahil wala na siyang pera. Nakakatawa. Hindi naman, si Pastor Blendan, naalala ko naman, diba, yung sinabi niya, pumunta siya doon sa palengke, bumibili siya doon sa doon yung para pang biniling na doon. Yung mura daw, 15 pesos lang yata, o 20. Ay lagi doon yung binibili, lagi doon siya bumibili doon. Maniwala naman niya, kaya pala daw ganun kamulpa yun, pagkain pala daw ng aso yun. Sabi, ilang buwan na raw niya lang dinakain. Nagtanong daw yung ano niya. Mas magtatama na siguro ng mga aso yung ano. Ha? Bakit mo sinasabi? Ba't naman sabi mo mataba? Ay, masarap niyan eh. Tuwan-tuwa siguro ang aso niya pag pinapakain niya. Hindi mo ito suminitin. Oo nga, lusog na eh. Sa totoo, doon lang daw niya nakakaalam. Pagkain pala daw ng aso niya. Hindi daw niya alam. Apa niya ibig sabihin? Pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi mo mabuwasan. Kaya nakikita ko ito, mga kapatid, pagsunod. Walang taong ginamit o ginagamit ng Diyos sa kanyang ikaliwalhati na hindi marunong sumunod. Yung kung huwag natin kalilimutan, wala akong nakita. Ang tinapay na yung limang tinapay na ginawa ng Panginoon at 2 isda, hindi dadami kung wala si Andres at ang bata na sumunod sa Panginoon at nagulat
1, chapter 6, beginning sa verse 1. Hindi naman si Andres ang tinutusan ni si Felipe kung babasahin mo. Sabi ng Panginoon kay Felipe, pakainin niyo ang tao. Ay 5,000 yung katao. Hindi pa kasama yung mga babae, mga lalaki lang yun. Hindi pa kasama yung mga bata. Nagsalita si Felipe, sabi kami, kukuha ng gano'ng karaming tinapay. Sabi mo, sinong bakery makakagawa ng gano'n? Makapagpakain ng gano'ng karaming katao. Pero hindi umibigsan ang ating Panginoon. Pero si Andres, alam natin yun nangyari. Gumawa siya ng paraan. Kaya sabi niya, meron dito 5 tinapay, 2 isda. Kasi yun na yun. So, ang ibig ko sabihin ko, hindi nagsalita ng Panginoon. Dahil ang ibig sabihin kasi ito ng Panginoon, yun ang pamamaraan ko eh. Sumunod ka. Diba? Unawaan nila, yun na nais yung tutuloy dito. Nakibago ng Panginoon si Lazaro mula sa libingan, ang utos, alisin ang bato. Pumunta si Marta. Panginoon, sa ngayon, nabubulok na ang bangkay. Pero, iyon ang pamamaraan ni Jesus. Ano ba yung ibig ko sabihin? Ang pamamaraan ni Jesus, kailangan alisin alisin yung bato. Doon sa yungid o doon sa litso. Kasi nung panahon nila, inuwit sa bato ang pinaglalagyan ng mga patay. Sa atin, dito lang na minsan nakadating sa kawaw sa lupa. Si Kapitan Naaman naman, ito ang isang napaganda, halimbawa. Si Kapitan Naaman, sigurado ako naman, alam niyo na ito dahil maraming beses ko na itong binabanggit sa inyo, nagsalita ang kagdalagitang naging alipin niya. Manunawa ang aming Panginoon ay pumunta doon sa propeta ng Israel at nang makita nila na mayroong Diyos ang Israel. Kaya si Kapitan Naaman nang inutusan ni Eliseo na lumubog ng 7 beses sa ilog Jordan, ang sabi ng init sa dalit ng kapitan, hindi ba mas mabuti ang ilog ng Karpat at ang ilog ng Abana kaysa sa Jordan? Ang akala ko, lalabasin niya ako, ipapatong ng kamay sa ulo ko at tatawag sa kanyang Diyos. Bakit hindi man lamang siya lumabas? At hindi man na siya lumabas. At sinabi sa harapan ko mismo ang kanyang nais ipagawa, at bakit isang utusan lamang ang nakaharap sa akin at magsasabi nito? Diba? Sino nagbabasa? Sino nakaunawa nun? Ngunit ang sabi ng isang kawan, kaya Panginoon, anong masama noon kung iyon ang pamamaraan ng Diyos? Diba? Yun ang sinabi ng kawan. Anong masama noon kung iyon ang pamamaraan? So, ibig sabihin ng kawan, hindi ba tayo pwedeng sumunod kung yun ang pamamaraan ng Diyos? Kayo tatanungin. Hindi ba tayo pwedeng sumunod? Tandaan natin, mayroong pamamaraan ng ating Panginoon. At kung bibigyan natin ng pansin, parang hindi mo kayang nakatin. Yung pangatlo, sabi niya rito yung pagpapahalaga sa isang lugar. Ang pamamaraan ng Diyos, tandaan ninyo yung Steruwe, ang pagpapahalaga ng Diyos sa isang lugar, dapat maunawaan mo yun. Pero yung bulag ka na, pinahiran na yung parang binaboy mo, pinahiran mo yung mukha, yung mata ng puti, parang yung pasalaway mo, tapos uutusan mo pa. Di ba pwedeng table na lang? Kasama ka ito kay Felipe. Pero doon puso, magugas ka rin. Hindi. May nandisyon na siya ng isang lugar, Siloe. Sa tangki ng Siloe. Pumunta ka doon at maghinamos ka. Ano yung ibig sabihin? May pamamaraan. At ang isang pamamaraan ng Panginoon, nagpapahalaga siya sa isang lugar. Pangalawa, at tayo sa bigyan ng pasin dito, understanding what God can do. Unawain mo, pagkaunawa
sa maaaring gawin ng Diyos. Basahin ulit natin 1 chapter 9, verse 30. Ito yung magaling na yung lalaki, nagilamos na eh. 1 chapter 9, verse 30, sumagot ang lalaki. Iyan nga po ang nakapagtataka kasi nagkaroon ng ano ko lang para maunawaan ninyo. Nung ginawa kasi yun ni Jesus, pinaputik niya yung sa pamamagitan ng kanyang dura. Pinaputik niya yung lupa, yung alikabok, tinahid niya sa mata ng bulag, araw ng Sabat. Araw ng mga Sabatista. Yan yung gawang mabuti ng Panginoon, pagpapagaling, hindi nila minagaling. At inilala nila si Jesus, na sabi nila kay Jesus ay hindi sa Diyos, sapagkat hindi namimili ng Sabat. Yan nasabi rito. Kaya, ewan ko kung natatandaan nyo yung dumalo ng konferensya. May pangangaral na si Pastor Greg. Yung maling panhatol. Kaya, yung maling panhatol na binanggit ni Pastor Greg. Tanda ko kayo, nung pangaral yun, dalawa kami ni Michael na doon sa kauna-unahan, yan yung paksa niya. Diyan na kinuha yung maling panhatol. Basahin natin. 1 chapter 9, verse 30. Ang lalaki na napikon, sabi ng mga Pariseyo, paano ka na pinagaling? Sabi ng lalaki, ilang beses ko na sinabi sa inyo, kung dumura sa putik, sa lupa, at pinaputik niya yung dura, tapos pinahid sa mata ko, bakit kailangan ba ulit-ulitin ko? Hindi naman kayo naniniwala, paulit-ulit kayo. Nasaktan ng mga Pariseyo kasi mga reliyosong tao yun eh. Mga pinuno ng religion yun. Dahil tinungtungan niya yung salita niya eh. Ibig ba ninyo maging tagasunod din niya? Kaya sabi ng mga Pariseyo, ikaw ang tagasunod niya. Hindi nga namin nakikilala kung sino siya. Kaya yun ang sumagot siya dito. 1 chapter 9 verse 30, sumagot ang lalaki. Iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi nito alam kung saan siya nanggaling, gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. 31. John chapter 9, verse 31. Alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Alam niyo, nakita ko ito, ang pagkakahalo niya kay Bartimeo. Hindi man niya kilala si Jesus, pero mayroon siyang pagkaunawa. Nakakahalaga po para gamitin ka ng Diyos kung may pagkaunawa ka. Bibibisin natin yan. Alam natin hindi pinapakinggan. Yung kung hindi naunawaan yung mga religious leader, pero siya naunawaan niya. Alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya alam niya na ang isang tao, ang asset ng ang yaman ng isang tao para samba, madali silang pakinggan ng Diyos. At lalo na yung mga may sumusunod. Kaya nakakalaga ng pagsamba eh. Hindi lang nauunawaan ng napakaraming tao. Yun ang sinasabi ko. Kung hindi mo wala kang pagkaunawa sa pamamaraan ng Diyos, hindi ka dadamitin ng Diyos. Wala kang makikita, mananatili kang bulag habang buhay mo. Pero napakaganda ng magkalaking ito. Ang lalim ng pagkaunawa niya, bagamat hindi pa niya nakikita ng harapan ng ating Panginoon. Sabi natin, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mahilig sumamba o para samba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang lalaki hindi pa niya nalimit ng lubusan ng Panginoon, hindi pa niya siya kilala ng lubusan. Wala pa siyang pananampalataya, pero ang laki ng kanyang pagkaunawa sa nangyari sa Kanya. Sabi ka na yun nga lang ang pagtatay. Ang sinasabi nyo, makasalanan ng tao yun. Pero ako'y naniniwala, paano niya
na bulag ay napagaling. Kung babasahin niyo yung makikita mo yung sinabi ng lalaki. Hindi nakainig yung mga dalubhasang debator. Kasi wala silang pagkaunawa. Kaya bakit sinabi na rin ng lalaki, sinasabi niyo siya'y makasalanan sapagkat hindi siya naghihiling? Pero bakit na ibalik niya ang aking paningin? Walang nakagagawa, walang pinakikinggan ng Panginoon kundi mga taong para samba at sumusunod. Kaya alam na alam ng tao nito na ang taong palasamba at sumusunod sa kanya pinakikinggan ng Diyos. Yan ang asset ng mga tao na nakakaalam ng kahalagahan ng pagdalo at samba. Ang pagkaunawa, tatandaan po natin ay napakahalaga. Isa pang bagay na dapat natin maunawaan dito, mayroong lugar upang ikaw ay mahugasan o malinis. Kaya nasabi ko, hindi siya pinapunta ng Panginoon sa isang kanto lang. Kaya maganda ka niya kung saan may tubig. Pag nakakita ka kung saan may tubig, magilamos ka. Mayroon siyang minusyon sa siluwi. Mayroong lugar upang ikaw ay mahugasan o malinis. Tandaan po natin yan. Maaari sa patas na. Yung kamalinis, doon maalis yung karunihan mo, yung dumi mo sa pagkatao mo. Kaya napakahalaga ng mga bagay nito. Huwag niyong kalilimutan, mayroong lugar, ikaw ay mahugasan o malinis. Bago ang himala, unang-una ang pagsunod. Una ang paglilinis. At makikita mo mga bagay na dapat makita ng isang tao. Hindi pwede ang isang tao maging kasangkapan sa ikalagwalhati ng Panginoon nang wala ka namang nauunawaan. At yung po huwag natin kalilimutan. Hindi ka pwedeng pakinggan ng Diyos nang wala kang nauunawaan. Kaya napakahalaga po ng pagkaunawa. At dapat natin makita ko yung verse na yun. Ganda din. Ang taong dinidinig ng Panginoon ay mga taong mananambang. Yun ang pagkasabi. Ewan ko sa atin, ko sa inyo, kung naunawaan yung mahalaga na tayo pakinggan ng Diyos. Kung sino man ang nagnanais na siya pakinggan ng Diyos, dapat unawang ito. Ang kahalagahan ng pagsamba. Pangatlo, dito ang magtatapos, believe what you see and hear. Sampalatayanan mo, nakikita mo, at napapakinggan mo. Napakahalaga yung sa Panginoon. Ang sabi nito, ang lalaki itinakwil, itiniwalang. Yung sinasabing itiniwalang, kasi nakipag-usap ka pa naman, di ba titin mo ka naman yung pinuno ng religion. Diba? Tiniwalang siya doon sa sinagoga. Tulad na sinabi ko, yung sinagoga sa kanilang panahon, yun yung mga pagtitipon na kung saan pinag-aaralan yung mga religion. Ang kaibahan mo, pwede pumasok doon kahit anong religion. At yung nabanggit ko doon nakaraan, ang isa sa namumuno doon ay si Jairo. Kung nasusubaybayan yung mga tinuturo ko, yun ang pinakapastor doon sa sinagoga. Kaya lang itinakwil siya doon. Lumalaman yun ng Panginoon. John chapter 9 verse 35, nabalitaan ni Jesus na laging pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo, kaya't nang matakbuhan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Verse 36, sumagot ng lalaki, sino po ba siya? Ginoo. Sabi ko sa inyo, hindi man niya kilala siya. Pero meron na siyang napakalaking pagkaunawa sa asset ng mga taong mananamba. Alam niya yung bihira ang taong gano'n, nakakaunawa niya ng gano'n, na napakahalaga ng pagsamba. Dahil yun ang mga taong pinakikinggan ng Diyos. 36, sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin kung ba ako'y sumampalataya sa Kanya. 37, siya nakita mo nga siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus.
verse 38, sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Aring sabihin mo, bakit wala naman ako nakikita ang kakaibang pangyayari sa buhay ko? Ito lang masasabi ko, may iwanan ko sa inyo. Dahil wala kang napapakinggan. Saan dahilan? Dahil ayaw mo magbigay ng panahon. Bakit nga? Dahil wala kang sinasampalatayanan dahil ayaw mong pakinggan ang mga bagay na napapakinggan mo. Yun ang totoo. Kasi pinagpipilitan mo lagi yung iyong pamamaraan. Pero gusto mong makakitan ng blessing ng Diyos. Gusto mong makita kung tunay na mayroon ng Diyos. Kung ipatitipitan mo yung sarili mong pamamaraan. Pero galing ako dyan eh. Galing ako dyan eh. May kanya-kanya tayong pamamaraan. Kaya nga ako nag-Saudi eh. Okay? Nakabot muna ako. May pera na ako. Babalik din ako sa ministry. Hindi ko ako pala ang talim eh. Bibili mo na ako. Na 3 bang ako sa sarili ng bahay. Kaya kahit may mga pastor, hindi ako basta-basta mamaliitin. Pamamaraan din eh. Kaya, ito sa sarili pamamaraan din. Ganito muna ang gagawin ko. Gusto na nga ng Panginoon makita mo yung mga pwede niyang gawin sa inyo. Kaya ayaw mo naman na may sarili pang pamamaraan. Ayaw mo malalagyan ng puti yung mata mo. Ay, nakadiri. Hindi ko pwedeng gawin sa akin. Kaya ako pa naman ibig ko sabihin. Kaya si Jesus ay muling nagpakita sa kanya upang mapakinggan niya at makilala siya at sampalatayanan. Ang pananampalataya, pagkakilala sa Panginoon at pagsamba ay naisasagawa bunga ng pagpapahalaga sa pakikinig. Hindi mapapago yun. Romans chapter 10 verse 17. Kaya nga ang paniniwala ng gagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Itong linggo, nabanggit ko nga. Sabi ko, nasa ako maglingkod ulit sa Panginoon. Dahil nakita ko naman, sinutukan ko lahat eh. Hindi talaga ako masaya sa Saudi, umiiyak ako. Habang nagdadrive ako ng grader doon, habang tinakayog ko yung mga kalsada, umiiyak ako. Panginoon, hindi habang buhay ka na ikaw ang buhay ko. Tulungan mo lang kami makabayad sa ating mga pagkakawutan, pag-graduate yung aking anak. Yun ang talagang napapanggit ko. Kaya nung umuwi ako dito, hindi akong bumalik sa gawain ng Panginoon. At minsan na nasabi ko sa inyo, lalo na sa linggo, ano yung ginagawa ko? Nauna ang gawain dito sa tahanan ni Elohim, sa kanyang dulo, bago kami lumipat dito. Ngayon, kailangan magkaroon kami ng gawain, magkaroon ng gathering dito. Siyempre, ako ang magpapasok dito, sinasama ko yung pamilya ko. Wala pang graduate nung sa case na. Mag-graduate na. Wala pang established na trabaho. Inadala ko sila dito. Ilan yan? Ay, ang sideline ko nung taxi driver. Kaya alam mo, ginagawa ko para na magkaroon ng gawain dito. Maglalabas ako ng taxi. Dadalhin ko dito. Pero hindi ko naman sasakyan namin. Pero hindi ko naman ipapasala. Maghapon na ito, 12 oras na ito. Ay mangangaral muna ako. Pagkatapos kong mangaral, gamitin namin yung sasakyan. Kami sa isang lugar, kapaki lang kami. Tapos kung maghintay lang ng mating oras, sa gabi naman, mangangaral nila ako. Pagkatapos, alas 9 ng gabi, saka ako lalabas. Ano maubulot mo? Mga alas na. Wala nang makinig. Napaninig ko sa din, babang 300, 1,500. Tapos yung gasolina na 1,000.
Di bali utay. Bago ka magkaroon ng para sa sarili. Kaya sabi ko, Lord, hindi na bali wala akong kikain. Basta makaboundary ako. Maibalik ko yung gasolina. Kasi kailangan ibalik ko yung gasolina dahil wala akong yun nga sabi ko, hindi kami himala ng Diyos. Minsan may nagbabayad sa akin, bayad sa akin estudyante, tingin ko dalawang paglagay ko sa unahan, tumatamaan ng araw. Naging 1 libo. May libo na ko, nakita ko, wala na, agad yun na nagpupunta. Bumaba pa ako ng taxi, hinala ko talaga. Isa yung estudyante na yun. Kasi nakawa ko estudyante, 1 libo. Hindi panggas na ako. Hindi na, saglit lang yun. Pumunta naman ako doon sa Makati. May nagpahatid sa akin, St. Luke. Makati lang na yun, sanay kayo doon, akit ka lang nung tulay doon, pagpaba ako doon, St. Luke na yun, sa BGC. Wala pa yung 1 kilometro sa tingin ko, wala pa. Pagpaba ng pasahero ko, inabutan naman, patupitan gano'n. Sabi sa amin, huwag mo na suot yan, alam mo kung magkakain. Iyon na yan. Bilog, pagpapas mo gano'n, 1 libo. 2,000 na. Tapos nung ano ko doon sa Maykuan, may sumakay sa akin ako. Ang lang yun, ako lang. Sa kanto na yun. Sinakay ko, 1 poster ang palita. Ang kala, dinaba ako, pagkababa, inabutan ako ng 500. Okay. Okay, pero okay. So ako, dito na ako. Para ako nakahinga na natin. Tapos hindi ako, binimakulas pa ako. Ayaw ko pa bumataw mo. Nasakyan pa ako mula sa resort pool. Dapat na terminal 3, papuntang Laguna, Calamba. Ay, ano po ano natin yun? Yan ang bumimetro pa na natin. Huwag na. Pwede na ba sa inyo 1 day? Sige po. Ako po. Kita ko na ito, 1 day. Sa naman yung ibig ko sabihin? Hindi mo yung pamamaraan ng Diyos yun. Yan yung sinasabi ko, makikita mo, alam mo mga kapatid, 2 taon kong ginawa yan. Ang marami nagtataksi. Laging gano'n, tuwing linggo. Pero sabi ko nga, kahit kailan, hindi ako nagkautang. Yan, jackliner, kung alam niyo yung jackliner. Monthly, lagi ako mayroong 1 sakong bigas. Dahil hindi ako nagkakaroon, hindi ako nasushort. Lagi akong baya, tapos laging pultang. Pag ikagarahin kasi yung pultang, lagi yung sasakyan. Pag wala kang balansi, wala kang pultang yung mo, pulutin yung nabangkil mo, tapos iikot yung dispatcher to. Pag nakita niya yung walang galos yung sasakyan, nakalistatan ang gano'n sa sakong yun. Tapos nito pa ang dami. Kapag ano hindi ko sabihin. Kasi ang sinusunod ko yung pamamaraan ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi sinasabi ko. Kaya mga kapatid, na dapat natin maunawaan ang napakahalaga sa ating Panginoon. Sumunod ka. Pailalim ka sa pamamaraan ng Panginoon. Mayroong lugar. Ang tandaan mo ang Panginoon at papahalaga yan sa lahat. Yun ang nakikita ko. Parang pinakita, kaya tinahid yung tutik sa mata, parang pinapakita niya na ang kapoy marunong. Dapat ang kapoy mahugasan. Mayroong isang lugar kung saan dapat kang maglinis. Siyempre. Pahalagahan mo yung lugar na yan. Nasabi ng lalaki na taong mananamba ay pinakikinggan ng Diyos. Magkakinawa. Kaya nangusap ako simple pangungusap lang. Una, according to God's way. Pag-ayon sa pamamaraan ng Diyos. Pangalawa, understanding what God can do. Believe what you see and believe. Paniwalaan mo yung bagay na napapakinggan
magiging normal ang tao. Natawagan ko ang mga manunod ko, nakita natin ang Panginoon ng isang awitin. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tao magiging kasangkapan sa ikalalahati ng Diyos. Minsan ang miserable nating buhay, ating tamang, ang isang bagay na hindi tama sa ating nangyayari upang maluwalhati ang Diyos. Kaya lang ang tanong, tayo ang sundin ang pamamaraan ng Diyos. Ano mo bang tanggapin ang pamamaraan ng Diyos? Pangalawa, kaya bang unawain na mayroon pa bang pagkaunawa sa pagkilos ng ating Panginoon Diyos? Ang ginawa ng Panginoon, naman mabuti ang ginawa niya, hindi siya naunawaan ng naliliyosong tao. Hindi nila matanggap ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Ang pamamaraan yun na sinasabi ko ng Panginoon ay hindi nila maunawaan. Dahil iniisip nila, hindi lang sa Diyos napagkat hindi nangingiling ang araw ng Sabat ng pamamahinga. Kaya hinusgahan na agad nila ang Panginoon. Hindi kasi nila nauunawaan na sinabi ng Panginoon, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Mas mahalaga ang Panginoon at sinabi din ng Panginoon, mabuting gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Sa araw ng pamamahinga, yun ang hindi nila maunawaan. Tayo natin tumayo. Kaya napakahalaga sa buhay ng tao yung pagkamunawa. At paano ka na magkakaroon ng pagkamunawa? Pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Kaya bumalik po si Jesus. Alam niya, kailangan makapakinig. Kailangan siya'y makilala ng lalaki. Ipaglubusan siya magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Bago bumuksan ng altar, magbabakasakali ako na mayroong nakakuluan at nakakapakinig ng aking sinasabi sa oras na ito. Ay hindi mo pakilala ng Panginoon at ang buhay mo pinatatakbo mo sa iyong sariling pamamaraan. Wala kang nakikita. Sa tingin mo, may sirabi ang buhay mo. Wala may mala, walang pagkilos ng Diyos. Pero ayaw mo pa rin aminin ang pamamaraan ng Diyos ang magpapabago ng buhay. Pagkaunawa sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung ikaw yan, tinatatakbo mo ang sarili mo sa pamamagitan ng sarili mong pamamaraan. Tulad na sinabi ko, lahat ng tao hindi kanya-kanyang pamamaraan. Kung ikaw yan, hanapin mo ang Panginoon din ang Panginoon tagapagligtas ng buhay. Makakabot ka lang. Sigurado yan. Pero kung nakakasama mo si Jesus, kung tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo, nakikita mo ang mga bagay na hindi mo ka nakikita sa buhay. Magkakaroon ka ng spiritual na nakikita. Kaya sa oras ito, mag-aalay ko na isang panalangin ng pagtanggap. Sumunod ka sa panalangin ito, ituloy mo ito sa sarili panalangin. Panginoon, inaamin ko po na ako'y nagkasala. Tinatatakbo ko ang aking sarili sa pamamagitan ng aking karunungan. Sa oras na ito, Panginoon, pinagsisisihan ko lahat ng aking mga pagkakasala. At sa oras na ito, nagpasya ako, natanggapin ka bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At binubuksan ko ang aking puso, inaanayang kitang pumasok, maghari sa aking buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aking ng buhay upang sa iyong muling pagmamalik, makasama mo ulit doon sa buhay na walang hanggan.
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o God o sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Sa oras na ito, binubuksan ko ang mata. Amen. Praise God. Subukan mo, magpailalim ka sa mga maraan. Sama-sama, magpapailalim tayo sa mga maraan ng ating Panginoon. Nagawin natin minsan ang pamamaraan ng Panginoon. Titingnan natin para hindi maganda at ang katawa-tawa ng pamamaraan. Pero yan ang kalooban ng Panginoon. Yan ang pamamaraan ng ating Panginoon. Yes, Lord, O God, ang mga bagay na hindi mo kaya ituro, hindi mo kaya ipakusap. Ikaw ang makusap sa iyong mga anak na lahat marami kong salamat kami sa iyong kabutihan. Mangusap ka sa kanilang mundo. Lord of God, in the name of Jesus, hallelujah. God, pagpalain mo po kami noong ang unang-unang mag-asawa, ibinangon po sa kawan. Palunan mo sila ng iyong banal. At inanalo na pagsasama nila. Tulungan mo po kami noong na sila magtiwala ng buong gusto sa iyong pamamaraan. Sa mga bagay na ayon sa iyong kalooban na hirap. Yan! Mangusap ka sa kanyang buhay sa kanyang pagpalain mo sa mga o sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, na pagpalain mo sa lalo mo kapatawad ko na mangusap ka sa kanyang Lord, palawangin mo ang kanilang pasyan lalo ka na nagpagkakaya sa iyo. Para mangusap ka sa iyo mga anak pagpalain mo sila ng buhay. Yes, Lord, O God, in the name of Jesus. Maraming salamat sa iyo ng pagpalain mo. Yes, Lord, O God, pagpalain mo ang araw ito. Lord, O God, Jesus, oh, dahil mabuya. Tayo namin tumayo. Awin ka natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Pilihin natin, pasalamatan natin ang Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at magandang gabi sa inyong lahat. God bless you po sa inyong lahat. Amen. Isa po tayo, pagpalain kayo ng ating Panginoon.